Kaugnay po naman sa latest assessment sa epekto ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu at paghahanda sa Bagyong Paulo. Kausapin po natin si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang tanghali po sa atin, sa inyo po, ma'am. Good noon po. Opo, ano ho ang update no dun sa latest natin na mga casualties at hanggang kailan po ba magpapatuloy ang search and rescue operation? In terms of casualties, ang numero nagkaroon na ng validation, nasa 68 po ang reported dead sa atin at meron na pong 559 injured individuals. Wala pong missing, so wala na pong hinahanap tayo as we speak. No? So wala na pong search and rescue operation. Ang meron po ngayon doon ay response operation, meaning nagbibigay tayo ng mga relief, pag-set up ng mga camps, pag-ayos ng mga water supplies natin, at iba pang related activities no, sa disaster response. Okay, sir, itong numero po ng casualties po natin na mahigit sa 6 na po sa inyo, validated po ito 68, pero kasi ang mga interview po namin sa mga mayor nasa 73, pero hanggang doon na lamang daw. Opo. Ito po ang medyo na-validate for now sa amin. But kung maalala mo, kahapon na umabot ito ng 72, meron lang po mga adjustments. So, tinitingnan naman natin yan. We're looking at it sa mga between 68, maximum 72, 75, ganun. But hopefully, manatili na pong ganyan. Kasi binabalidate pa po yung mga numero natin. Pero so far, ang nabanggit din po sa amin, wala na kayong hinahanap or mga missing, no? All accounted for na. So, tapos na po ang ating search, retrieval na lamang po kung sakasakali or wala na rin? Retrieval, ibig sabihin, clearing na lang ng mga debris, no? And of course, yung pinaka-importante ngayon na ginagawa namin, assessment ng mga structures na nakatayo pa, making sure na pwede pang balikan ito at magamit. Okay, saan sa mga bayan ho ba ang napuntahan ninyo at naabutan ng tulong, no? Lalong-lalo na ho, kasi may mga sinasabi silang gumuho na mga sirang daan. Opo, ang sentro talaga ng activities natin ay dito sa Bogo City, Medellin, San Remigio, Sugod, Tabuelan, at Tubogon. So sa northern part of the province of Luzon ito, doon po talaga ang maraming activities at maraming nasiraan na bahay. Kasi umaabot na po na halos 5,000 damaged houses po doon at may 658 totally damaged houses. So yun po, isa yan sa priority na ngayon, sa utos na rin ni Pangulong Marcos na dapat asikasuhin na itong mga requirements sa tents, no? Kailangan mag-set up na tayo ng tent city na bigyan na po ng instruction ng DSUD natin na pangunahan niyang pag-establish ng tent cities as temporary dwelling ng mga nawalan ng bahay po. Okay, yung ilan pa hong mga napuntahan ng ating mga kasamahan dito sa GMA Integrated News, no, nadaanan sa mga daan na nanghihingi po ng tulong. Na-identify ho ba kung ano mga barangay po ito at naabutan na ho ba sila ng kanilang pagkain at tubig na hinihiling? Opo, ina-address natin yan. Hindi lang up to the barangay level, no, na talagang mabigyan ng tulong. Kaya we are pushing hindi lang po pagkain, pati tubig, water filtration teams na kailangan doon sa ground, specifically sa Bogo City, sa Medellin at iba pang lugar po. Okay, paalala na lamang ho, lalong-lalo na doon sa medyo natatakot bumalik sa kanilang mga tahanan. Of course, no, lalo na yung mga nandyan pa rin ho sa daan, kanya-kanya ho silang paraan para hindi mabasa ng tubig ulan. Ito po, meron pa pong inaasang mga aftershocks, kaya ang panawagan namin na wag lang muna bumalik sa mga tirahan natin na medyo may sira, ano? And we will be providing through the DSUD and the SWD additional tents po. So wag po kayong mag-alala. Ginagawa na po lahat, no? In coordination with the different local government units, yung ma-address yung mga pangangailangan at ma-establish po itong mga temporary dwellings natin. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Thank you. Thank you po. Magandang umaga po. Yan po naman si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.